Kath and Alden tila nag-uusap dahil sa pareho nilang ginawa mga kasombrers lately. Tapos, yun no, yung nasa San Fernando, Pampanga sina Kath at ang cast ng Sigaboy. Yung tulay ng Kath din ha, nagkita rin pala mga kasombrers sa San Fernando, Pampanga. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong mga pinost ni Alden mga kasombrers no, sa kanyang Instagram account. May isa dito na yung mga eksena niya no sa Love Siargao nga mga kasombrero. So dito yung isa ay yung naka brown siya no na parang tuxedo mga kasombraros. Tapos ay sabi niya dito ay binge watching Love Siargao. So ito yung time na parang kakapasok or kakasampa niya pa lang sa airport ng Siargao mga kasombraros. So hashtag Love Siargao, real love takes hard work, sabi dito ni Alden mga kasombraros. So ito yung parang nanonood siya mga kasombraros no sa kanyang kwarto yata ito, sa kanyang malaking screen mga kasombraros. So relax mode si Alden while watching his own work mga kasombrers na Love Siargao. Tapos may isa pa siyang pinost yung magkasama naman sila dito ni Kim Jisoo mga kasombrers no, na kung saan ay parang first time nila mag-meet. Tapos yun kasi si Kim Jisoo di ba yung may-ari ng ng hotel na pinag-istihan ni Soiti mga kasombrero. So pinost ito ni Alden, parang nagustuhan niya siguro i-post ito sa kanyang Instagram story mga kasombrers or Instagram account. Tapos pinost niya rin pala ha, hindi ko na alam kung may kung may ganap sina Alden at saka sina Jessica Soho, tapos si Ma'am Tracy Garcia, si Ma'am or Attorney Annette Gozon, and then si Ma'am Joy Marcelo no. Tapos yung iba pa dito, hashtag Kapuso. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. So pinost niya ito okay, so ito yung black screening pala ni Alden ng Home Alone The Riles. Siguro ay nanood ang mga boses ng ABS-CBN ng GMA mga kasombraros ng Home Alone The Riles The Reunion no. Kung kaya andito rin sila para sumuporta at magpa-picture kay Phenomenal Box Office Cinema King. So ito yung time na nagbihis si Alden. Okay. So ano na pala ito, yung time na na nag-meet sila ng A-Team community no, nag-watch party sila mga kasombraros. So kasi after ng Home Alone The Riles The Reunion na pa-block screening niya, ay pumunta siya sa kanyang A-Team mga kasombraros para kitain no, at magbigay ng konting encouraging words kay sa kanyang A-Team community mga kasombraros, as he always does no. Ginagawa ito parati ni Alden. Tapos may isang video dito na ito yung parang ibang angulo nung pagdating pa lang ni Alden mga kasombrero sa pa-block screening nga niya mga kasombrero sa Home Alone The Riles The Reunion. So ito na yung time na parang kakarating niya pa lang, tapos nagkita sila nina Tita Nova Villa, sina Maybelline de la Cruz, andito kasama niya si Mama Ten. So hindi pa ito yung interview nila mga kasambreros. So parang may mabulong-bulungan. May mabulong-bulungan sila dito ni Tita Nova Villa no, bago yung interview. So si Tita Nova Villa, sobrang close sila no mga kasambreros. Tapos so tumawag pala si Alden dito, kaya maybe tumawag pala si Tita Nova Villa sa kaya Maybelline de la Cruz. Tapos parang kinukwento niya yung mga experience nila dati and so on. So parang may mga pala dito, parang may time pala nagkasama no, sina Tita Nova Villa at saka si Alden mga kasambreros. So hindi ko lang gaano marinig, pero mamaya i-play ko ito no.
So si Mads ay andito rin daw, no? Sabi niya Alden, parang napasegwehan niya mga kasembreros na ma-mention. So yun, no? Tapos, ito, nakakatawa na naman tong pinost ni Sayer kay sabi niya dito, 8 hours ago, kapag sinabi mong move on na, tapos alam mo pa rin lahat ng update ng Kathleen, aba, ikaw ang hindi pa naka-move on. Tapos smiley face mga kasembreros, no? Hashtag Kathleen, hashtag Kathleen fans, no? Mga nakakatawa, no? Nakakatuwa itong si Sayer mga kasembreros. Tapos, ito, good evening. So, pasensya na po, medyo na late ako kasi naglolo ko ang aking editor. Yung na-vlog, yung na-post ko kanina, supposedly kagabi pa yon, no? Sunday evening mga kasmas, kasi nga nag-look ko ang aking editor ay medyo late ako nakapag tatlo sana yung upload ko kahapon pero dalawa yung upload ko kung kaya hindi ko nahabol yung kay Kath din, no? Tapos ito, no, pinost ito ng isang admin 32 minutes ago. Good evening, sabi niya dito. Tapos parang naka-denim jacket si Soiti, dark denim jacket mga kasembreros. Itong suot-suot ni Soiti. So if I'm not mistaken, throwback din ito, no? Na kung saan ay sobrang igop ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos isa sa mga major items natin, so nagkita ang tulay ng Kathleen kahapon na sina Julia Montes at saka si Kath mga kasembreros, of course, sa kanilang parade kahapon, no? Promotion ng Summon Someday at Sigabo ni Julia Montes at Julia Montes at Coco Martin, tapos Kath naman at James Reid sa Summon Someday. So nagulat ako, sobrang fresh na mga taong to mga kasembreros, no? Andito may mga pictures sila and videos mga kasembreros. So, tapos may isa rito na namumukod tangi siya, no? Kasi yung fans ay kambal. Tapos parang nagulat si Kath, no? Parang Kat and Pat yung kanilang pangalan sa kanilang TikTok account. Tapos na-feature din sila sa ABS-CBN. So yung video nila na parang long time fans talaga sila mga kasembreros. Nagbigay sila ng flowers, no? Tapos ay sobrang fan na fan sila ni Catherine mga kasembreros. So parang kambal sila, no? Tapos yun, nagbigay sila ng flower kay Kath. Tapos na-feature sila sa ABS-CBN din po mga kasembreros. So yun, kambal kasi parang magkamukha talaga sila mga kasembreros, no? So fangirling itong dalawa. So nagulat niya ako kasi yung nila, na-post din po ng ABS-CBN. So yun, sobrang fresh ni attorney mga kasembreros sa kanyang looks dito, pati sina Julia Montes at Coco Martin. Pero grabe, no, talagang namumukod tangi. Kasama niya dito sina Makoy De Leon, James Reid. Yung mga iba kasi nakafocus na kasi kay Kath most of the time. So andito sina Verna, si Bong Gonzales. Ano pala, si Milo. Di ba si Milo na isa sa mga parating MC, si mga kasembreros at kasama rin ni Alden. So actually tulad din to ng Kathleen, no? So yun, si Milo ang MC dito, or isa sa mga hosts, mga kasembreros ng kanilang float parade, no? So nagulat ako na kasi ito rin yung parating nag-MC sa time dati ng Hello Love Again promotion nila mga kasembreros at mall tours. So nakakagulat, no? Kasi si Milo ay close din po kay Alden. So yun po, no? Tapos of course si Julia Montes na alam nating par ito ni Alden mga kasembreros. So mamaya ipi-play ko itong parang July yata yung kanilang play date dito mga kasembreros. So maraming events ang mangyayari kay Kath sa July. Meron pa siyang Madame Tussauds, tapos itong Summon Someday mga kasembreros. So sana by August ay or hindi naman August, baka by July gagawa sila ng panibagong project, no? So sana yung Elena 1944 ay magawa na rin, no? And hoping na yung kanyang magiging partner ay si Alden mga kasembreros sa gagawin niyang next project mga kasembreros. While
si Alden ay tinatapos niya yung kanyang yung kanyang code gray na taping or shoot, mga kasombrero. So mabilis naman ang pacing niya na Alden So sana talaga nagpadali tayo, no, mga kasambreros. So pero yun, mamaya piplay ko ito, no, sobrang fresh talaga ng nilalang na ito ni Kat, mga kasambreros. So parang nasapawan niya lahat ng dito, ng nasa float parade. Dalawa lang naman sila, si Gabo at saka yung Summon Someday, mga kasambreros. Pero lutang na lutang ang kagandahan ni attorney dito, mga kasambreros. Tapos yun, isa sa mga major items natin, parang nag-uusap ng Kath din kasi na-post itong isang ni Alden, actually na-post na dito sa kanyang Instagram itong si Kuya Ambi with Ninong Alden. So parang recently ay bumibisita ng mga inaanak, no, si Kath at saka si Alden, mga kasambreros. So di ba recently nung mga na-post na rin ay si Kath ay bumisita rin sa kanya mga inaanak, no. So dalawa actually na set of yung kay Kath yung malaki na at saka yung maliit na baby na si Sisi, mga kasambreros, yung kanyang dinalaw. Tapos si Alden naman ay dito dumalaw din sa kanya mga inaanak. Alam ko hindi lang ito di ba yung sa time ni, basta may mga inaanak pa siya dun sa Siargao, something like that, or dito rin sa Maynila, mga kasambreros. So nagulat ako na si Kuya Ambi pala ito ay naanak din pala ni Alden, no, na malaki na. So hindi ko lang din sure kung kaninong anak ito na naging inaanak niya, mga kasambreros, pero for sure ay isa sa mga kaibigan or isa sa mga isa sa mga malapit sa kanya, or minsan din yung part ng A-Team community, no. So part ng A-Team community, nag-anak na. So tapos yung nanay nila ay fangirl ni Alden. So pati yung mga anak nila ay dinadala nila sa sa mga fan meet ni Alden, mga kasambreros, which is nakakatuwa, no. So malaki na ang batang ito, si Ambi, Kuya Ambi with Ninong Alden Richards. So yun po, no, talaga nakakatuwa lang at nakaka-bless na malaman na yun nga, parang the same pattern ang Kath din, mga kasambreros. Tapos final item natin, no, of course, ang panalangin ni Alden for today, mga kasambreros. So maraming salamat. Sabi niya dito, "Dear God, thank you for your word. As I consume it, let it move from my mind into my heart, slowly shaping, renewing, and transforming me. Just as it is written, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Romans chapter 12, verse 2. Thank you for speaking to us and for not leaving us the way we are. You are always working in us and through us, refining and growing us day by day. Thank you for how much you care, how present you are, and how actively you move in our lives. I'm grateful that you are faithful to complete the good work you trusted in me. In Jesus' name, amen. So, amen and amen, Paps Alden. So, maraming salamat sa panahon. And same prayer, no, yung ating dapat na pinapanalangin sa ating buhay araw-araw. So, as we live every single day, no, trust talaga at manalangin at magtiwala sa ating Panginoon. Kasi without Him, we are totally nothing and useless. Alright? So, yun lamang sa ating Kathleen items. Piplay ko po itong mga items na or videos natin pong papakinggan, especially itong kay Alden, no, at saka kay Kath. And then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Yun naman sobra. Hello, thank you very much for this. Support naman. Sabi naman si Max. Nasa kapilang sila pa sila? Bea Boy, ba? Meron sa binalong ka. Pero pang Ay, maganda. Hey! Yes. Happy. Ano mo ba tumawag siya sa akin?
Sabi niya sa akin, parang anak-anak ko yan sa akin. Kaya lang sabi ko, ano kaya siya sa akin mamaya? Kasi ngayon sikat na siya eh. Sabi ko, ba't nag-worry ka sa gano'n? Kalimutan mo na yung moments natin sa may binabi. Sinasabi ka. Narinig mo may moments. Maraming moments. Concerned siya. Sabi niya, ganun pa rin niya. Kasi naman, tagal naman dahil hindi nagkikita. Kasi noon wala pa siyang name nun eh. Oo. Ano masasabi nyo? Happy kayo? Hello, Karin! Ang ganda ni Karin! Ang family! Ang Sobrang power ng ating Word of God, mga kasembrero. Sana pa'y patapusin natin. Ang title po ay Pangalang Walang Kamatayan. Grabe, no? Psalms 102 verse 12. But you and your name, referring to God or Jesus Christ, O Lord, will always be forever, and to all people for all time. So grabe, no? Forever at saka all time, mga kasembreros. Tayo po sa mundong ito, we're all passing, mga kasembreros. Mga temporary lamang ang buhay natin sa mundong ito. Hindi tayo forever, hindi tayo everlasting sa mundong ito. Yung buhay natin sa mundong ito ay temporary lamang. Kumaga pa, kung mabubuhay tayo for example ng 80 years old or ng 80 years, mabubuhay tayo ng 90 years. Bonus na po yung mga edad nito, mga kasembreros. Yung edad na 100, naku, napaka-bonus na po yan, mga kasembreros, kasi bihirang-bihira lang talagang nakakaabot ng edad na 100, no, mga kasembreros, sa centenarian na edad, mga kasembreros. So, yung edad natin sa mundong ito, ano lang to no? Parang sa ibang topics natin ay kagaya ng isang uso, kagaya ng isang tuyong damo, o kagaya ng isang damo, mga kasembreros, no, gaya ng isang bulaklak, gaya ng isang hangin na andito ngayon, bukas wala na, no? Ganun po kapakabilis, no, ka-fading, mga kasembreros, ang ating buhay sa mundong iso. Kasi kung ikumpara mo, mga kasembreros, kung mabuhay tayo for example dito ng let's say maximum 100 years, mga kasembreros, sa mundong ito, and then we will spend eternity, no, forever and ever 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 and ever, mga kasembreros,
kabilang buhay. So kung kaya ang mundong ito ay kung parang temporary residence lamang natin mga kasembreros, ang totoong citizenship natin ay sa langit talaga, no, mga kasembreros. Doon yung walang hangganang tirahan natin. So kung tayo po ay nagpe-prepare ng ating future sa mundong ito, ay mas lalo tayo mag-prepare mga kasembreros sa buhay sa kabila. So paano tayo mag-prepare? Syempre, no, kailangan sundin natin ang utos ng Diyos mga kasembreros. Sa buhay tayo na may pananampalataya kay Lord Jesus Christ, na manalig tayo sa Kanya. We trust His name mga kasembreros. We believe in Him. We obey His teachings mga kasembreros, and have faith mga kasembreros, no, sa Panginoon with work, no? Work with faith mga kasembreros, hindi lamang siya faith alone, no? Kailangang may gawa siya mga kasembreros na pananampalataya, because faith alone is dead mga kasembreros, no? Work alone is dead. So dapat ay faith with the work mga kasembreros, so that yun yung fulfillment talaga, no, at nararapat mga kasembreros sa ating buhay. So we have to think something na eternal. Okay? Sa mundong ito, hindi natin makita yun mga kasembreros apart from the Word of God mga kasembreros, kasi heaven and earth will pass away, but the words of God will never ever pass away mga kasembreros. So parati po natin tatandaan. Kung kaya sa mga nag-underestimate, sa mga Bible lang naman niya, Bible na naman, Bible, parang nag-underestimate ba, parang hindi sila naniwala sa gospel mga kasembreros or sa Holy Bible, ay merong kalalagyan, no, ang mga taong ito mga kasembreros. So definitely ay ang Diyos po natin ang maghusga mga kasembreros. So pero dito ang pinag-uusapan natin mga kasembreros na walang kamatayang pangalan, no, and God Himself mga kasembreros ay si Lord, no, ang lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos of ancient days and even present and up to the coming generations. Wala siyang katapusan. Walang hangganan, walang kamatayan mga kasembreros, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, no? The great I am mga kasembreros. So Jesus Christ, the Alpha and the Omega, the beginning and the end mga kasembreros, no? He is the first and the last. The Lion of Judah, no, is the Lamb mga kasembreros na namatay para sa atin, so that we will have salvation, we will have redemption, we will have reconciliation kay God the Father mga kasembreros. So only Jesus Christ. So ito yung pangalan na pinag-uusapan natin dito mga kasembreros. So hinimay-himay ko yung Psalms 102 kasi sobrang ganda nito mga kasembreros. So ang verse na ito ay nag-bring, no, or parang nagdadala sa atin ng comfort at pag-asa. Okay, kung ikaw ngayon ay walang pag-asa, nawawalan ka na ng parang motivation sa buhay. So ang word ng Lord na ito ay para sa atin mga kasembreros. So there is still hope, there is still encouragement, there is still strength, there is still motivation and reason to go on and move on mga kasembreros sa ating buhay. It reminds us that while we may experience difficulties and changes in life, God remains constant. Okay? Ang mundong ito ay pabago-bago. Okay? Nagbabago ang takbo ng mundo, ang buhay ng tao, nagbabago ang setup, nagbabago ang mga leaders, no, kung sino man namumuno sa ating sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, and even yung mga government sa ibang bansa, mga kasembreros, no, but God Himself is constant. Okay? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, mga kasembreros. We all know that life can bring surprises, some good and some bad, but amidst the ups and downs, God's nature and His promises are unwavering. So lahat ng ito nagbabago mga kasembreros. Ang klima nagbabago, ang ekonomiya nagbabago, politika nagbabago, yung relationships nagbabago. Pero ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pangako mga kasembreros sa Holy Bible ay unchanging, no? Grabe, na-imagine nyo ang Biblia mga kasembreros, according sa Guinness World Records, ay the best-selling book of all time. Ibig sabihin ay sobrang dami ng nabibenta at nabibili mga kasembreros ng Biblia. Patunay ito ng amazing work ng Panginoon, ng kanyang salita ay pinagkakatiwalaan pa rin ng napakaraming tao sa buong mundo. All time siya mga kasembreros. Hindi lang siya kasi di ba yung ibang libro, kunwari yung kay J.K. Rowling, yung Harry Potter. So may time lang siya, kunwari ito lang na year, no, 2 years na marami bumibili. So after nyan, wala na.
Kaya ang Biblia po hindi, no? Kung pa best-selling book of all time siya. Kung marami ang bibili noon, marami pa rin ngayon hanggang mga kasembreros, no? Patunay na grabe ka powerful ang salita ng Diyos, mga kasembreros. Kung sabi natin nasabi sa Biblia na heaven and earth will pass away but the words of God will never pass away. So isa lamang yan. And the word of God is alive and active, no? It penetrates even to the deepest part of our body, bones and marrow, mga kasembreros. So divided, ang salita ng napaka-sharp, sharper than two-edged sword, no? According sa Hebrews, mga kasembreros, ang salita ng Diyos. So sa mga taong hindi naniniwala, no, sa salita ng Diyos, mga kasembreros, ay simulan na natin na maniwala, mga kasembreros, because I'm a living proof, no, or a living testimony of how powerful, how amazing, how miraculous, and how true the Word of God is in the Bible, mga kasembreros. The psalmist contrasts the transient nature of human experiences with the eternal nature of God. So kinumpara dito ni Haring David yung pagiging forever at lasting ng Diyos sa nature natin mga tao na hindi lasting. So opposite na opposite, because God is immortal, we are mortals. Okay? God is unending, everlasting, tayo po ay ending, mga kasembreros. So meron tayong katapusan, finite tayo, mga kasembreros. This brings reassurance to believers that their faith is founded on something immovable. So parati nating isipin na yung atin pong pananampalataya ay dapat immovable. Yung ating pananalig, no, tiwala ay nakaangkla. Kaya naka-anchor, mga kasembreros, at founded, no, nakasentro, mga kasembreros, sa Diyos na immovable siya, mga kasembreros. So this passage encourages us to reflect on God's everlasting presence, no? He is not just a figure from ancient texts. He is actively involved in our lives today. His promises are not bound by time and can be relied upon in every generation. So grabe, no, mga kasembreros. So kasi diba yung mga tao na yung parang si Lord dati na parang ancient days, no, nung time lang siya na mga old times lang siya nabuhay, tapos ngayon hindi, no. May mga ganun, parang part lang siya ng history, no, parang ginawa nilang history ang Diyos, mga kasembreros, and parang isip nila, hindi siya buhay ngayon at hindi siya buhay magpakailanman. No, He's definitely alive, forever, sovereign, powerful, amazing, and in control forever and ever and ever. Kapag He holds the timeline, He holds the schedule. So naisip niyo ba, mga kasembreros, no, na di ba tayo sa mundong ito, mabubuhay tayo ng ilang taon, tapos after how many years, wala na, no? Wala na tayo dito sa mundong ito. Another batch of generation na naman, mga kasembreros, ang mabubuhay. So come to think na hindi na tayo mabubuhay muli, o kapag hindi na tayo babalik sa mundong ito, mga kasus, and we will live, no, sa kabilang kabilang mundo, magkaibang mundo, mga kasembreros. That is why kung hindi natin na-enjoy ang presensya at ang Holy Spirit ng Diyos sa mundong ito, paano natin ma-enjoy ang kanyang presensya sa langit na forever na doon, mga kasembreros. So come to think of that, mga kasembreros, na kung hindi mo na-enjoy ang panalangin, kung hindi mo na-enjoy ang Holy Bible dito, so mas lalo mo hindi ma-enjoy sa kabilang buhay, because forever na doon, mga kasembreros, no, na tayo po ay sasamba, tayo po ay aawi, tayo po ay magpapasalamat, tayo sasambahin natin ang Diyos forever and ever and ever and ever, mga kasembreros. So as we read and meditate on Psalms 102 verse 12, we understand that it calls us to trust in the Lord, recognizing that His memory and fame will endure for all generations. It evokes a sense of peace, knowing that no matter what happens to us, God's love never changes. Grabe, no, mga kasembreros, talagang malulula tayo at malulunod sa pag-ibig ng Diyos talaga sa atin. So sabi dito, yung memory, kung pa yung alaala ng Diyos ay hindi siya mawawala. Di ba, yung mga artista, yung mga sikat na mga tao, mga inventors or scientists, for example, mga discoverers, mga hari sa pelikula noon, mga hari at reyna sa pelikula ngayon, mga kasus na tayo po ay lilipas din. Kaya lilipas at mawawala rin, mga kasus. But, no, the Lord Himself, mga kasembreros, ay never ever mawawala because He is God. No? He is immortal, mga kasembreros. So, as simple as that. So, sa final thought natin, nagsiserve ng powerful reminder talaga sa atin ang Psalms chapter 102 verse 12, mga kasembreros. So, powerful reminder ito ng eternal character or eternal nature ng Diyos, mga kasembreros. So, in a world that often feels fleeting and uncertain, we are encouraged to rely on the steadfast nature of God. So, ang mundong ito ay punong-puno ng mga
fleeting things, yung mga material things, no, yung mga temporary things, yung mga kasombreros. So we need these things na meron tayo sa buhay natin ngayon, but we rely, we depend, and we trust the more, mga kasombreros, ang Diyos natin over the things that we have na fleeting at temporary lamang. Alright? Salamat sa ating Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa. And of course, no, mindset and belief, mga kasombreros, na ang Diyos po natin ay forever, yung kanyang pangalan ay magpakailanman, and yung Diyos natin ay walang katapusan, mga kasombreros. So we trust and believe and have faith and depend on Him always and always. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasombreros, and paalam po. I love you.